So here we are, Elmer Shock's Content Creator Network. Okay? So for this video, explain naman natin ano yung pinaka-basic na mga gadgets na ginagamit ko during my high quality video recording. So first things first is the microphone itself. Ito yung microphone, podcast mic. Kita nyo naman yung quality ng audio, mas maganda yung audio, mas engaging sa audience. Kaya better to invest in a audio microphone. Okay? First, I started with a condenser mic. Then, condenser mic na meron akong phantom power na mas mapa-amplify yung voice mo or mas mapaganda, mas mapalakas. Kasi kung regular lang na audio or wireless mic, mas impactful talaga when it comes to podcast quality microphone. So, yun. Una is the condenser mic, yung ginagamit ko. Then, eventually, bumili ako ng ganito. Ito ay Mawono Fairy. So, may kabigatan siya. Ang kagandahan din nito is pwede kang mag-voice over. Ginagamit ito. Then, since USB interface siya, pwede mo siyang gamitin sa cellphone na magpa-podcast ka. So, direct na siya. So, hindi mo na kailangan ng PC pag ganito. Maono Fairy yung ginagamit. Kagandahan din dito is meron na siyang audio level. Then, audio level, pwede mong taasan kung mahina yung boses mo. Lakasan yung pick up. And then, hinaan naman kung malakas na yung boses mo regular or normally. So, yun yung kagandahan niya. Dito is, the second knob is ito yung monitoring. So, habang nagre-record ka, syempre, maganda talagang meron kang earpiece na minomonitor. Para actually, makita mo yung, or marinig mo yung boses mo para sulit na monitoring and aware ka kung mahina ba yung boses or malakas. So, yun. Okay? Kaya, yun. Ang kagandahan din dito is meron siyang pwedeng unidirectional or multidirectional when it comes to dito. Yan yun. Mawono Fairy na microphone. Simple and yet powerful. Ito naman, yung ginagamit ko is, nakalimutan ko yung brand, pero nilagay ko lang sa Lazada na podcast mic. Around 2,000 pesos. And make sure na bumili rin kayo ng booster. Kasi kung mic itself is mahirap tong palakasin ng signal. Then meron kang booster para ma-amplify yung signal. Then your audio interface must support the 48 volts phantom power para mas klaro talaga yung boses. Okay? So, simple audio and yet very impactful when it comes to creating content. Kaya kung meron pa kayong mga katanungan regarding sa audio equipment, huwag kayong maghiya. Lagay nyo sa comment at unti-unti nating sasagutin. Mas maganda kasi yung boses pag talaga engaging kasi mas makukuha mo yung attention ng audience mo pag maganda yung audio. Kaya mag-record na kayo with a better quality audio. Okay? See you around.